Nakaupo ako sa cafe commune kasama ang aking bagong asawa na si Rebecca Santos at ang kanyang anak na babae na si Emma nang may isang estranghero na naglagay ng asul na velvet box sa aming mesa at sinabi ang 5 salitang magliligtas sa aming buhay. Kakailanganin mo tumamayang gabi. Bago ko pa matanong kung ano ang ibig niyang sabihin, nawala na siya sa karamihan ng tanghalian na parang usok. Sa loob ng box na yon ay ebidensya ng isang konspirasyon na sobrang baluktot, sobrang maingat na pinlano na kung hindi ko binuksan ng eksakto sa oras na yon, wala sa amin ang mabubuhay hanggang kinabukasan. Ako si Daniel Hernandez. 42 taong gulang ako at 3 buwan na ang nakalipas ng pakasalan ko ang babaeng akala ko ang pag-ibig ng buhay ko. Si Rebecca Santos ay lahat ng hinintay ko. Matalino, maganda, matagumpay sa kanyang trabaho bilang pharmaceutical sales representative. At si Emma, ang 14 anyos niyang anak mula sa unang kasal, ay mukhang talagang gusto ako. Matapos ang aking unang kasal sa isang magulong diborsyo 5 taon na ang nakalipas, akala ko nahanap ko na ang pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. Ang pagkikita sa cafe noong hapon na yon ay dapat ay pagdiriwang. Bagong nakapasok si Emma sa high school volleyball team. At iminungkahi ni Rebecca na magtanghalian muna kami bago ako bumalik sa aking accounting firm. Karaniwang pamilya lang. Yung klaseng ordinaryong sandali na nagpaparamdam sa'yo na tama na ang takbo ng buhay mo. Nagpaalam sina Rebecca at Emma para pumunta sa restroom, iniwan ako mag-isa sa aming sulok na mesa. Doon siya lumitaw, isang lalaki na mga 60 anyos, katamtamang taas, nakasuot ng gray suit na mukhang mahal pero hindi mapapansin. Wala sa kanya ang sumisigaw na panganib o urgency. Pwede siyang maging lolo ng kahit sino. Dumiretso siya sa mesa ko, inilagay ang asul na velvet jewelry box at nagsalita sa boses na kalmado pero may ganap na katiyakan. Kakailanganin mo, tumamayang gabi Daniel. Huwag mong buksan hanggat hindi ka mag-isa. At kahit anong gawin mo, huwag ipaalam kay Rebecca na hawak mo to. Nagsimula akong tumayo, nagsimulang magtanong kung sino ba siya at paano niya alam ang pangalan ko pero naglalakad na siya palayo. Sa oras na naproseso ko ang nangyari, nawala na siya sa harapang pinto ng cafe. Yung buong usapan ay mga 10 segundo lang. Parang maliit na bomba ang asul na box sa mesa. Nakikita ko na sina Rebecca at Emma na nagbabalik mula sa restroom, tumatawa sa isang bagay. Instinto ko ay kunin ang box, magdemanda ng sagot, habulin ang estranghero. Pero may isang bagay sa boses niya, isang katangian na hindi ko maipaliwanag, na nagpasa sa akin na ilagay na lang ang box sa aking messenger bag. Okay ka lang ba? Tanong ni Rebecca habang naupo siya ulit. May paraan siya ng pagbasa sa mukha ko. Alam niya kapag may problema. Oo, ayos lang. Sinungaling ako, pinilit ang ngiti. May text lang galing sa trabaho. Emergency sa client. Wala namang seryoso. Si Emma ay nasa phone na ulit. Nag-scroll sa messages mula sa volleyball teammates niya. Hinawakan ni Rebecca ang kamay ko at iminungkahi na mag-dessert muna. At nakaupo ako roon, nagtataka kung ano ba ang laman ng asul na box na yon at bakit iniisip ng isang estranghero na kakailanganin ko yon mamayang gabi. Kung naintriga ka sa kwentong ito at gusto mong malaman kung ano ang nasa misteryosong box na yon, siguraduhin mong pindutin ang subscribe button ngayon din. Mag-comment sa baba kung ano sa tingin mo ang laman yon at ismash ang like button para marating ng kwentong ito ang mas maraming tao. Maniwala ka, hindi mo mapapaniwalaan kung saan patungo ito. Lumipas ang natitirang tanghalian sa isang malabong alaala. Paulit-ulit kong hinahawakan ang aking messenger bag. Nararamdaman ang hugis ng velvet box sa pamamagitan ng canvas. Napansin ni Rebecca ang aking pagkabalisa. Daniel, sigurado ka bang ayos lang lahat? Parang milyon-milyong milya kalayo. Iniisip ko lang yung issue sa client, sabi ko. Nalalong nagiging madali ang pagsisinungaling habang sinusubukan ko. Baka kailangan kong magtrabaho ng huli mamayang gabi para ayusin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rebecca, isang bagay na hindi ko mabasa. Oh, sana naman makapag-dinner tayong lahat. Matagal nang excited si Emma na ipakita sa'yo ang volleyball schedule niya. Tumingin si Emma mula sa phone. Ayos lang, Nay. May trabaho si Daniel. Bukas na lang nating gawin. May isang bagay sa paraan ng pagsabi ni Emma na nakakabagabag sa akin.
Hindi eksaktong galit, pero parang pagtanggap na. Parang sanay na siyang nagbabago ang plano. Sanay na sa pagkabigo ng matatanda. Actually, narinig ko ang sarili ko na nagsasabi, pwede namang ipagpaliban ang trabaho hanggang bukas umaga. Siguradong mag-dinner tayo mamayang gabi. Nagliwanag ang ngiti ni Rebecca. Perfect. Gagawin ko ang special pasta ko. Emma, tulungan mo ako sa salad. Nagbayad kami ng bill at lumabas patungo sa kani-kanilang sasakyan. Nakaparada sa kalye sina Rebecca at Emma habang ang aking sedan ay nasa likod na parking lot ng cafe. Habang naglalakad ako mag-isa patungo sa kotse, kinuha ko ang phone at tinawagan ang aking business partner na si Miguel Cruz. Migs, kailangan ko ng pabor, sabi ko nang sagutin niya. Pwede mo bang sagutin ang appointments ko ngayong hapon? May dumating na bagay. 8 taon na kaming partner ni Miguel. Kilala niya ako ng sapat para marinig ang tensyon sa boses ko. Ayos ka lang ba? Hindi ko pa alam. Ipapaliwanag ko mamaya kung may ipapaliwanag. Nag-drive ako diretso pa uwi sa apartment ko, yung pinanatili ko, kahit pagkatapos pakasalan si Rebecca dahil plano naming bumili ng bahay sama-sama sa ilang buwan. Sa kanyang bahay, sa kabilang parte ng bayan nakatira sina Rebecca at Emma. At naghahati-hati kami ng oras sa dalawang lugar. Ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa privacy. Mas mabigat sa dapat ang asul na velvet box habang kinuha ko ito mula sa bag. Umupo ako sa kitchen table, tinititigan ito ng buong minuto bago tuluyang binuksan ang takip. Sa loob ay isang flash drive, isang maliit na susi, at isang handwritten note sa mamahaling papel. Precise ang sulat kamay, halos calligraphic. Daniel, ang note ay ganito. Ako si Gregorio Santos. Ako ang unang asawa ni Rebecca at ama ni Emma. Kung binabasa mo to, patay na ako o matagumpay na nila akong pinaniwalaang patay na ako. Ang flash drive ay may ebidensya na magpapaliwanag ng lahat. Ang susi ay para sa storage unit sa Secure Space sa Highland Avenue, Unit 237. Lahat ng kailangan mo para maprotektahan ang sarili mo at si Emma ay naroon. May humigit kumulang 6 na oras ka bago subukan ni Rebecca na patayin ka. Ginawa na niya to nun. Ako lang ang mabagal para pigilan siya. Huwag mong gayahin ang pagkakamali ko. Huwag mong pagkatiwalaan ang kahit ano na sinabi niya tungkol sa akin. Huwag mong pagkatiwalaan ang kahit ano na sinabi niya tungkol sa anumang bagay. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang note ng 3 beses. Si Gregorio Santos daw ay patay na, namatay sa car accident 2 taon na ang nakalipas. Umiiyak si Rebecca nang ikwento niya sa akin yon sa ikatlong date namin kung paano nila ni Emma muling itinayo ang buhay pagkatapos mawala siya ng biglaan. Isinaksak ko ang flash drive sa laptop ko at ang nakita ko ay nagpalamig ng dugo ko. Ang unang folder ay may medical records ni Rebecca pabalik ng 15 taon. Maraming reseta para sa psychiatric medications, diagnosis ng borderline personality disorder, antisocial tendencies, pathological lying, notes mula sa therapists na nagdodokumento ng manipulative behavior, violent outbursts, threats laban sa partners. Ang pangalawang folder ay mas masahol. May investigation reports mula sa private detective na kinuha ni Gregorio 6 na buwan bago ang umano ikamatayan niya. Mga larawan ni Rebecca na nakikipagkita sa iba't ibang lalaki, financial records na nagpapakita ng money transfers mula sa joint accounts patungo sa offshore accounts sa pangalan niya lang. Emails na nag-uusap tungkol sa insurance policies, particular na life insurance policies na kinuha niya kay Gregorio nang walang alam nito. Ang pangatlong folder ay halos nagpagsuka sa akin. Dokumentasyon ito ng 2 naunang kasal bago si Gregorio. 2 naunang asawa na parehong namatay sa suspicious circumstances. Namatay si Nathan Cruz sa sunog sa bahay noong 2008. Nakolekta ni Rebecca ang 25 milyon sa insurance money. Namatay si Thomas Reyes sa pagkahulog mula sa hagdan noong 2012. Nakolekta niya ang 37.5 milyon. Si Gregorio Santos, ayon sa accident report sa folder, namatay nang mahulog ang kotse niya mula sa tulay noong 2022. Nakolekta ni Rebecca ang 60 milyon. Pero ang huling dokumento sa folder na, yon ang nagbago ng lahat. Ito ay death certificate
na may petsa 6 na buwan na ang nakalipas para kay Gregorio Santos na may nakalakip na note sa kanyang sulat kamay. Peke ang certificate na to. Pinlano ko ang aking kamatayan para maprotektahan si Emma at mangalap ng ebidensya laban kay Rebecca bago niya ako patayin ng totoo. Hindi niya alam na buhay ako. Hindi niya dapat malaman na buhay ako o gagamitin niya si Emma para mapilit ako lumabas sa pagtatago. Umupo ako pabalik mula sa laptop, sinusubukang iproseso ang nakikita ko. Kung totoo to, kung kahit ano rito ay totoo, pinakasalan ko ang isang serial killer, isang Black Widow na pumatay ng hindi bababa sa 2 lalaki, posibleng 3, at nakolekta ng milyon-milyong insurance money. At ngayong gabi, ayon sa note ni Gregorio, plano niyang gawing numero 4 ako. Tiningnan ko ang relo ko. 2:47 p.m. Kung tama si Gregorio sa Alex na oras, ibig sabihin gagawin ni Rebecca ang galaw niya mga 8:47 p.m. habang family dinner sa bahay niya. Tumunog ang phone ko, nagpagulat sa akin, si Rebecca. "Hoy honey," sabi niya, mainit at mapagmahal ang boses. "Nasa grocery ako, bumibili ng ingredients para sa dinner. Ano ba ang gusto mo, regular pasta o wheat pasta?" Pinilit kong maging normal ang boses ko. Regular lang. Perfect. Oh, at Daniel, sobrang saya ko na ginagawa natin to ngayong gabi. Tayong 3 lang, parang talagang nagiging pamilya na tayo, di ba? Oo, sabi ko, nakatitig sa ebidensya ng kanyang mga naunang pamilya na nakakalat sa screen ng laptop ko. Talagang ganun. Kita tayo 6:30. Huwag kang magpa-late. Pagkatapos niyang ibaba, agad kong tinawagan ang number sa ibaba ng note ni Gregorio. 4 na ring bago sumagot ang isang lalaki. "Binuksan mo ang box?" sabi niya. Hindi tanong, statement. Gregorio Santos, yun ang pangalan ko noon. Ngayon isa na lang akong lalaking sinusubukang buhayin ng anak habang idinodokumento ang krimen ng dating asawa. Nabasa mo ba lahat sa drive? Karamihan. Baliw to. Si Rebecca ay hindi. Hindi siya pumatay. Pinutol ako ni Gregorio. Siya. At magaling siya rito. Yung una 2 ay mukhang aksidente dahil aksidente sila. Medyo. Gumagawa siya ng sitwasyon kung saan hindi maiiwasan ang aksidente. Sa akin, sinira niya ang brake line ng kotse ko. Natuklasan ko ito 1 oras bago niya inaasahan na dadaan ako sa rutang yon. May sapat akong oras para i-stage ang kamatayan ko at magtago. "Bakit hindi ka pumunta sa pulis?" Mapait na tumawa si Gregorio. Sa anong ebidensya, henyo si Rebecca sa pagtatago ng bakas. Bawat dokumento, transaksyon, interaksyon ay maingat na pinlano. Iniimbestigahan ng pulis ang aksidente ko at walang nakitang kahina-hinala. Iniimbestigahan nila ang sunog ni Nathan at pagkahulog ni Thomas at walang nakita. Hindi siya madaling maabot sa karaniwang paraan. Ano ngayon ang gagawin ko? Maghintay na lang na patayin niya ako? Hindi. Mabubuhay ka ngayong gabi at tutulungan mo akong tuluyang pabagsakin siya. Pero una, kailangan mong maintindihan ng eksakto kung paano siya gumagana. Hindi siya mismo gumagawa ng marahas na bagay. Nag-aayos siya ng sitwasyon. Ngayong gabi sa dinner, malamang imumungkahi niyang tingnan mo ang isang bagay sa basement. Leak siguro o kakaibang ingay. Ang basement stairs ay sinira na. Mahuhulog ka, mababali ang leeg mo, at mukhang trahedyang aksidente. Naisip ko ang bahay ni Rebecca, ang basement na may matarik na wooden stairs. 1 beses lang akong nakababa roon para tulungan siyang maglipat ng storage boxes. Paano mo alam na yon ang plano niya? Dahil ginawa niya niyon kay Thomas. Parehong hagdan, ibang bahay. May patterns si Rebecca. Nananatili siya sa gumagana. Binabantayan ko siya mula sa malayo ng 2 taon, pinapanood siyang mag-set up nito. Nang magsimula kayong mag-date 6 na buwan na ang nakalipas, alam ko na siya ang susunod niyang target. Bakit hindi mo ako binabalaan noon? Maniniwala ka ba sa isang umano, ipatay na ex-husband na tumatawag para sabihing ang bagong girlfriend mo ay serial killer? Hindi. Sasabihin mo kay Rebecca, ia-adjust niya ang plano at patay ka na. Kailangan kong maghintay hanggang sa huling posibleng sandali, hanggang siya ay fully committed sa timeline ngayong gabi. Ngayon hindi na siya makaka-back out ng walang pagdududa. Ano naman si Emma? Wala siyang alam kung ano ang nanay niya. Perpektong ina si Rebecca sa kanya, mapagmahal at maingat.
Bahagi yun kung paano niya pinapanatili ang kanyang cover. Walang nagdududa sa isang devoted single mom na pumatay. Akala ni Emma, aksidente ang pagkamatay ko. Sa grief counseling siya ng 2 taon. Kung malaman niya ang totoo, masisira siya. Tiningnan ko ulit ang oras. 3:15 p.m. Mahigit 10 oras na lang hanggang dinner. Yung storage unit, sabi ko. Ano ang laman? Recording equipment, camera na maliit na itatago sa damit, audio devices, lahat ng kailangan mo para idokumento ang mangyayari ngayong gabi. Pupunta ka sa dinner na yon at mapapapahayag mo kay Rebecca ang pag-amin sa tape. Yun lang ang paraan para pigilan siya. Hindi siya aamin. Aamin siya kung tama mong hinandle. Ang pinakamalaking kahinaan ni Rebecca ay ang ego niya. Akala niya mas matalino siya kaysa sa lahat. At totoo yon, pero nagiging cocky siya. Kung confront mo siya ng ebidensya, kung ipapakita mo na alam mo ang ginawa niya, gusto niyang ipaliwanag kung gaano siya kagaling, kung paano niya niloko ang lahat, doon natin siya makukuha. At kung may mali, kung mapagtanto niya ang ginagawa ko, ang katahimikan ni Gregorio ay sapat na sagot. Sa wakas, sabi niya, tatakbo ka at isasama mo si Emma dahil kung sa tingin niya threat ka, hindi na siya maghihintay ng perfect accident. Mag-i-improvise siya at mas mapanganib siya sa ibang paraan. Ginugol ko ang susunod na oras sa secure space facility, natututo kung paano gamitin ang equipment na inihanda ni Gregorio. Itinanim ang camera sa button ng shirt ko. Ang audio recorder ay nakatago bilang pen sa bulsa. Lahat wireless, lahat nagtitransmit sa laptop ni Gregorio real-time. Mamonitor ako mula sa kotse ko sa labas ng bahay ni Rebecca. Paliwanag niya sa phone habang nag-practice ako. Kung may mali, makakapasok ako sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ng 2 taon ng pagtatago, inilalagay mo ang exposure para tulungan ako. Inilalagay ko ang exposure para mailigtas ang aking anak sa paglaki kasama ang halimaw at para pigilan si Rebecca na pumatay pa ng iba. Matatapos ito ngayong gabi, sa isang paraan man o sa iba. Sa 6:15 p.m., nag-drive ako patungo sa bahay ni Rebecca. Nagre-record ang shirt camera ko. Nasa bulsa ko ang audio pen at sa kabilang bulsa, may dala akong isang bagay na hindi alam ni Gregorio. Ang phone ko na nakaset sa auto-dial 911 kung hindi ko kanselahin ang tawag sa loob ng 2 oras. Binati ako ni Rebecca sa pinto ng halik na parang kasinungalingan. Right on time, tapos na ang homework ni Emma sa itaas. 20 minuto na lang at ready na ang dinner. Ang bahay ay mabango, parang garlic at tomato sauce at fresh bread. Normal, domestic. Eksaktong eksena na magpapailing sa news anchors ng malungkot kapag iniulat ang trahedyang aksidenteng kamatayan ko. Makakatulong ba ako sa kahit ano? Tanong ko, sumusunod kay Rebecca sa kusina. Pwede mong buksan ang wine. May bote ng Chianti na gusto mo sa basement wine rack. Doon na ito ang unang galaw. Mga 5 minuto pa lang ako sa bahay at sinusubukan na niya akong ipasok sa hagdan na yon. Actually, hindi ako masyadong gusto ng wine ngayong gabi. Mahaba ang araw sa trabaho. Tubig na lang siguro. Hindi nagbago ang ngiti ni Rebecca pero may kumislap sa mata niya. Inis siguro. O pag-aalala na hindi sinusunod ang script niya. Oh, okay. May sparkling water sa basement fridge kung gusto mo yon. Tubig gripo lang, sabi ko. Pinupuno ang baso mula sa lababo. Pinanood niya akong uminom, hindi mabasa ang ekspresyon. Pagkatapos ay bumalik siya sa paghalo ng sauce at nakikita ko ang gears na gumagalaw, nagre-recalculate, nag-a-adjust ng plano. Bumaba noon si Emma, iniligtas ako mula sa susunod na galaw ni Rebecca. Binigyan niya ako ng mabilis na yakap, bihira para sa teenager at nagsimulang mag-set ng mesa. Tinulungan ko siya, nagpapasalamat sa gawaing nagpapanatili sa amin sa kusina kung saan hindi ako maiiwan ni Rebecca. Sa dinner, mas maingat kong pinanood si Rebecca kaysa dati. Nagpe-perform siya. Napagtanto ko na bawat galaw, salita, pagtingin kay Emma o haplos sa braso ko ay kalkulado. Ginagampanan niya ang papel ng perfect wife at ina at magaling siya rito. Daniel, mukhang distracted ka ulit, sabi ni Rebecca habang nililinis namin ang pinggan. Sigurado ka bang ayos lang lahat? Actually, sabi ko, humihinga ng malalim. May kailangan tayong pag-usapan, mahalagang bagay.
Nervously tumingin si Emma sa amin. Nakaranas na siya ng pagkamatay ng magulang. Siguro nagtitrigger ng anxiety ang seryosong usapan ng matatanda. Emma, honey, bakit hindi ka muna umakyat sa itaas? Sabi ni Rebecca ng mahina. Kailangan naming mag-usap ni Daniel ng pribado. Hindi, sabi ko ng matatag. Dapat marinig din to ni Emma. May kinalaman sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rebecca. Bahagyang nahulog ang mask. Daniel, talagang hindi ko iniisip na... Pinutol ko siya. Alam ko tungkol kay Gregorio. Tahimik ang kusina. Tinitigan ako ni Emma na parang lumaki ako ng pangalawang ulo. Walang emosyon ang mukha ni Rebecca, mas nakakatakot kaysa galit. Ano ba ang sinasabi mo? Bulong ni Emma. Patay na ang tatay ko. Hindi, sweetheart, hindi siya patay. Pinlano niya ang kamatayan para makatakas sa nanay mo at alam ko kung bakit. Dahan-dahang tumayo si Rebecca. Daniel, halatang hindi ka mabuti. Baka mas mabuti umuwi ka at magpahinga. Bukas na lang natin pag-usapan kapag mas malinaw ang pag-iisip mo. Perpektong malinaw ang pag-iisip ko. Alam ko si Nathan Cruz. Alam ko si Thomas Reyes. Alam ko ang insurance money. At alam ko na ngayong gabi plano mong gawin akong ika-4 na biktima mo. Umiiyak na si Emma, nalilito at natatakot. Nay, ano ba ang sinasabi niya? Binabaliwala niya ang anak, puro atensyon sa akin. Paano mo nalaman? Tanong niya ng kalmado na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Mahalaga ba yon? Mahalaga sa akin. Napakaingat ko. Sino man ang nagsabi sa iyo ay may access sa impormasyong imposible makukuha. Iniwan sa akin ni Gregorio ang lahat. Bawat dokumento, medical record, ebidensya. Binabantayan kanya ng 2 taon. Ngumiti talaga si Rebecca. Si Gregorio, laging mas matalino kaysa sa iba. Dapat sinigurado ko na patay siya bago ko kinolekta ang insurance money. Kasalanan ko yon. Tumayo na si Emma, umaatras palayo sa nanay. Nay, ano ba to? Hindi mo ginawa. Hindi mo magagawa. Oh, Emma, huminga si Rebecca. Napaka-inosente mo. Napagkakatiwalaan. Madaling manipulahin. Katulad ng tatay mo. Katulad nilang lahat. Naramdaman ko ang phone sa bulsa, tahimik na binibilang hanggang autodial. 15 minuto na lang. Gusto mo bang malaman ang totoo, Emma? Tuloy ni Rebecca, halos pangarap ang boses. Plano ko ang pagkamatay ni Daniel mula pa sa 3 date namin. Sa sandaling nalaman kong may malaking life insurance siya at walang anak na magmamana, naging susunod niyang project siya. At ikaw, aking anak na mahal, ang perpektong prop. Sino ang magdududa sa isang devoted mother ng pagpatay? Umiiyak si Emma. Lumapit ako sa kanya, pero lumapit si Rebecca sa pagitan namin. Ang maganda rito, sabi ni Rebecca, at ngayon sa akin na fully engaged ang ego niya tulad ng sinabi ni Gregorio, ay kung gaano kasimple talaga. Maghanap ka ng lalaki na may pera at walang malapit na pamilya. Nagiging eksakto kung ano ang kailangan niya. Ginagawa mo siyang emosyonal na dependent sa'yo. Dahan-dahang ihihiwalay mo siya sa mga kaibigan, subtle, para hindi niya mapansin. At saka gumagawa ka ng perfect accident, tulad ng pagsira sa brake ni Gregorio. Tumawa siya. Elegant yon, di ba? Dapat siya mamatay sa mountain road na yon. Walang makikita ang investigasyon, kundi brake failure mula sa lumang brake lines. Trahedyang aksidente. Kawawang single mother na naiwang mag-isa sa pag-aalaga ng anak. Maliban kung natuklasan ni Gregorio kahit paano. Natuklasan niya ang sabotage at nawala bago ko ulit subukan. Dapat hinanap ko siya, pero nagbayad pa rin ng insurance pagkatapos ng waiting period para sa missing persons presumed dead. Kaya sa paraang gumana rin. Ano naman sina Nathan at Thomas? Madali si Nathan. Minsan siya umuusok sa kama kapag lasing. Kailangan ko lang siguraduhin na lasing at antok na antok siya isang gabi. Aksidente ang ruling ng fire marshal. Si Thomas ay nangailangan ng mas maraming plano. Pinahina ko ang isang step sa basement stairs, pagkatapos ay tinawag ko siya pababa para tingnan ang peking leak. Nahulog siya ng eksakto. Bali ang leeg, instant death. Nakita ng pulis ang pinahina na step, pero inakala nilang lumang kahoy lang na bulok. Poor maintenance, hindi poor intentions.
Inamin niya ang lahat eksakto tulad ng sinabi ni Gregorio, at bawat salita ay nire-record ng devices sa shirt at bulsa ko. Ngayong gabi ay katulad dapat, tuloy ni Rebecca. May loose board sa taas ng basement stairs dito. Kailangan ko lang mapapunta ka roon, kaunting tulak sa tamang sandali at matutumba ka. Nasa itaas si Emma na may headphones, nag-aaral. Hindi niya maririnig. Pagdating niya pababa at nakita ka, huli na. Isa pang trahedyang aksidente. Baliw ka. Hindi, Daniel, practical ako. Alam mo ba kung magkano ang kinita ko sa mga kasal ko? Halos 150 million tax-free insurance money. At hindi ako nagtrabaho ng totoong trabaho dahil dito. Komportable ang buhay, pinalaki ang anak sa magagandang bahay, nagbiyahe kahit kailan gusto, lahat dahil handa akong gawin ang hindi ginagawa ng mahihina tulad mo. Nay, itigil mo. Pakiusap ni Emma. Pakiusap, itigil mo ang pagsasalita. Natatakot ako. Lumingon si Rebecca sa anak at sa unang beses nakita ko ang tunay na emosyon sa mukha niya. Regret siguro o malapit doon. Pasensya na kailangan mong marinig to, Emma. Talaga. Pero pinilit ako ni Daniel. Kung siya lang ay bumaba sa hagdan tulad ng dapat, hindi mo malalaman. Pwede mong patuloy na maniwala sa akin, patuloy na mahalin ako. Ngayon nasira na ang lahat. Tahimik na nakakonekta ang phone ko sa 911. Naririnig ko ang mahinang boses ng dispatcher. Kinuha ko ito at inilagay sa speaker. Ito ang 911 dispatcher. Ano ang emergency mo? Kailangan ko ng pulis sa 4725 Burwood Drive agad, sabi ko ng malinaw, nakatitig kay Rebecca. Inamin ng may-ari ng bahay ang maraming pagpatay. Mula sa kalmadong kumpiyansa hanggang galit ang ekspresyon ni Rebecca sa isang saglit. Sumugod siya sa akin, pero mas mabilis si Emma. Hinawakan ng stepdaughter ko ang braso ng nanay, pinigilan siya ng may sorpresa strength. Hindi, Nay, sabi ni Emma sa pag-iyak. Hindi na. Puno ng sirena ang hangin sa labas. Siguro narinig ni Gregorio ang lahat at tinawagan ng pulis bilang backup. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan ng police cars ang bahay. Dinala si Rebecca sa handcuffs habang sumisigaw na gawa-gawa ko ang lahat. Peke ang recordings, konspirasyon laban sa kanya. Pero overwhelming ang ebidensya. Ang medical records, financial documents, reports ng private investigator at pinaka-nakakapinsala sa lahat, ang kanyang sariling recorded confession. Dumating noon si Gregorio, naglalakad sa driveway na parang multo na bumalik mula sa patay. Nakita siya ni Emma at natigilan, dumaan ang mukha niya sa shock, disbelief at sa wakas joy. Tumakbo siya sa kanya at niyakap niya ito ng yakap na nagpatingin pa sa matitigas na pulis. Pinanood ko silang magyakapan. Ama at anak na muling nagkita pagkatapos ng 2 taon ng paniniwalang hindi na magkikita. Ito ang lahat ng dahilan. Hindi revenge, hindi hustisya, kundi pag-ibig. Ang pag-ibig ni Gregorio sa anak niya ang nagpabuhay at nagtago sa kanya ng 2 taon. At ang parehong pag-ibig na yon ang nagligtas sa buhay ko ngayong gabi. Ang sumunod na imbestigasyon ay nagbunyag ng higit pa kaysa natuklasan ni Gregorio. May naunang identity si Rebecca bago si Nathan Cruz. Ang tunay niyang pangalan ay Rebecca Ann Morales at sinisisi siya, pero hindi na charge, sa pagkamatay ng college boyfriend niya 20 taon na ang nakalipas. Nahulog siya mula sa balcony sa isang party. Aksidente ang ruling noon, pero iniimbestigahan na ngayon. Pinapatibay ng DA ang kaso na malamang ikukulong si Rebecca habang buhay. Maraming counts ng murder, attempted murder, insurance fraud, at dos-dosenang iba pang charges ng walang posibilidad ng parol. Lumipat si Emma kay Gregorio na nakatira sa ilalim ng ibang pangalan sa maliit na apartment sa kabilang parte ng bayan. Natroma siya, nabigla sa pagtataksil ng nanay, pero nagte-therapy siya at dahan-dahang gumagaling. Siguradong alam ni Gregorio na wala sa kanya ang sisi, na siya rin ay biktima na manipula ng dapat magprotekta sa kanya. Tungkol naman sa akin, ibinenta ko ang practice ko at lumipat sa ibang probinsya. Nagsimula ulit sa lugar na hindi maabot ng anino ni Rebecca. May mga nightmare pa rin ako minsan, panaginip na nahuhulog ako sa basement stairs,
dahil nagtitiwala ako sa maling tao at nagbayad ng pinakamataas na presyo. Pero kadalasan naiisip ko ang estranghero sa cafe, si Gregorio Santos, na nanganganib sa exposure pagkatapos ng 2 taon ng pagtatago, na tumaya sa lahat sa pag-asa. Nabubuksan ko ang asul na box at maniniwala sa imposible na kwento. Kung binalewala ko siya, kung itinapon ko ang box o ipinakita kay Rebecca, patay na ako ngayon. Kasama pa rin ni Emma ang isang mamamatay tao at nagpaplano na si Rebecca ng ika-5 pagpatay. Minsan ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan ay nasa isang sandali ng tiwala. Isang desisyon na maniwala sa imposible, isang handang tingnan ang minamahal at makita siya ng malinaw, kahit nakakatakot ang totoo. Naging swerte ako. Ang misteryosong estranghero na nagbigay sa akin ng box ay eksakto kung sino ang sinabi niya. Totoo ang ebidensya. Totoo ang panganib. At may sapat akong oras para kumilos bago huli ang lahat. Hindi lahat ay nagiging swerte. Hindi lahat ay may babala. Karamihan sa mga biktima ni Rebecca ay hindi alam ang darating hanggang huli na. Nagtitiwala sila, nagmamahal, at namatay na naniniwalang aksidente ang kamatayan nila. Kung may natutunan ako sa nightmare na to, hindi mo talaga kilala ang ibang tao. Kilala mo lang ang bersyon na pinipili nilang ipakita sa'yo. Ipinakita sa akin ni Rebecca ang mapagmahal na asawa, devoted na ina, babaeng nagtatayo ng future kasama ako. Ang aktwal niyang itinago sa ilalim ng performance ay isang predator na nakikita ako bilang susunod na bayad. Kaya ngayon mas maingat ako, siguro sobrang ingat. Hindi na ako nagde-date, hindi madaling magtiwala, hindi pinapalapit ang mga tao ng sapat para makasakit sa akin. May nagsasabi na hindi yon paraan ng pamumuhay, na hinahayaan ko ang kasamaan ni Rebecca na lasunin ang future ko. Siguro tama sila, pero buhay ako para makapag-debate niyan. At yun ay higit pa kaysa kay Nathan, Thomas o sa college boyfriend. Kung naging valuable sa'yo ang kwentong ito, kung nagpaisip ito sa'yo ng iba tungkol sa tiwala at panlilinlang, pindutin ang like button at ishare ang video nato sa taong kailangang marinig ito. Mag-comment sa baba tungkol sa mga iniisip mo sa pagkilala ng mapanganib na tao sa buhay mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na To para sa higit pang true stories tungkol sa ordinaryong tao na natutuklasan ang ekstraordinaryong katotohanan sa mga lugar na pinaka-hindi inaasahan. Dahil lahat ay nagsusuot ng mask. May ilan lang na mas magaling magsuot nito kaysa sa iba. At minsan, ang maliit na asul na velvet box na ibinigay ng estranghero ang tanging nakatayo sa pagitan mo at ng pagiging isa pang trahedyang aksidente statistic. Manatiling ligtas diyan. Bigyang pansin ang mga babala kahit galing sa imposible na source. At tandaan na minsan, ang katabi mong natutulog ang pinakadapat katakutan. Ang lalaki sa cafe ang nagbigay sa akin ng box na nagligtas sa buhay ko. Ibinabahagi ko ang kwentong ito sa pag-asa na baka makapagligtas din ito sa iyo.